Binahang ilang bahagi ng Quezon City ngayong hapon. Malakas na ulan ang naranasan sa Kamuning, Scout Ibardolasa at Judge Jimenez dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Unti-unti ring humupa ang baha ng tumilang ulan. Habagat din ang nagpaulan sa Mindanao na nagdulot sa malawakang pagbaha at landslide. Hindi po bababa sa 11 ang nasawi. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nagmistulang dagat ang lugar na yan sa Pagalunan, Maguindanao del Sur. Ang taas kasi ng pagbaha, halos umabot na sa bubong ng mga bahay. Kaya naman stranded ang mga motoristang hindi makadaan sa kalsadang balot ng baha. May ilan namang residente ang natrap sa kanilang bahay kaya kinakailangan gumamit ng mga rescue boat para mailikas sila. Ang iba sa kanila, lumusong na lang sa baha. Isang lalaki naman ang nasawi ng malunod sa baha, ayon sa PDRRMO ng Maguindanao del Sur. Despite all the precautionary measures na ginawa natin, preemptive and forced evacuations, meron pa rin po tayong isang casualty. Nalunod po siya kahapon at around 2:55 in the afternoon. Sa bayan naman ng Dato Abdullah Sangki, lubog sa baha ang isang elementary school. Basa ang mga gamit sa loob ng paaralan. Sa mga areas na apektado, bumababa na po yung tubig, especially doon sa areas po ng Pagalungan and Tumuntawal. Sa tala ng PDRRMO, 17 bayan sa Maguindanao del Sur at mahigit 60,000 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha. Sa Maguindanao del Norte, nadagpuan ng mga rescuer ang ika-4 na bangkay ng batang tinangay umano ng baha sa bayan ng Matanog. Nauna nang natagpuan ang 13 iba pa. Base sa report namin, subject for validation pa rin po, sir. Meron pong dineklarang 5 patay sa kabuuan ng region po, sir. Ito po ay naano po sila ng baha during ng flooding incident po ito. Ganyan din ang mga tagpo sa bayan ng Pikit sa lalawigan ng Cotabato kung saan mahigit 13,000 pamilya ang apektado sa pagbaha. Sa tala ng MDRRMO, 13 barangay ang apektado sa bayan. Isang ina naman sa bayan ng Balabagan, Lanao del Sur ang humihingi ng tulong dahil nawawala ang 2 anak niya matapos anurin ng baha. Sana po makita na po yung anak ko. Kahit bangkay sila, tatanggapin ko po sila po, ma'am. Bigyan ko lang po sila ng magandang malagyan sa kanila. Kahit patay na ho, buhay sila. Nagpapasalamat ako dahil ito yung binigay ng Diyos sa akin. 2 naman ang naitalang nasawi sa bayan ng Kapatagan. Ayon sa PDRRMO, apektado ng pagbaha ang mahigit 8,000 pamilya sa Lanao del Sur. Mula noong Biyernes ng gabi, nakaranas ng pag-ulan ang barangay Baliwasan sa Zamboanga City. Lubog tuloy sa baha ang mga bahay at iniligtas ng mga otoridad ang ilang residente. Lagpas leeg naman ang baha sa barangay San Jose Gusu, kaya pahirapan ang mga motorista sa pagtawid sa kalsadang nagmistulang dagat na. Sa barangay Kawit, ilang fishing vessel ang sumadsad sa baybayin dahil sa lakas ng hangin at alon. Isang retrieval operation naman ang isinagawa ng mga otoridad sa barangay Pamuputan. 2 bahay kasi ang natabunan matapos ang landslide na naganap sa lugar. Nasawi rito ang 47 taong gulang na lalaki at kanyang 10 taong gulang na anak. Na-retrieve rin ng mga otoridad ang bangkay ng isang ina at kanyang anak. Hace kami esfuerzo, we will have to address this together with the Sangguniang Palusot. Si pwede pa kita si ordinansa para relocate kita doon. Sa ngayon, binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 440 kilometers east ng Davao City. Dahil naman sa trough o extension ng LPA, may karat-karat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Hanging habagat naman ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Mimaropa, Western Visayas, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.